I only have 6 hours in Copenhagen. Is it worth it? Copenhagen is only a 2-hour train ride from Sweden, or maybe even less depending on where you will be coming from. And because of its proximity, it is a perfect day tour destination. So join me as I explore Copenhagen in only 6 hours. Ang ganda, guys. Nandito ako ngayon sa Copenhagen Central Station. Dito ako sa gitna. Ang ganda ng train station nila. Kahoy. Ang ganda kasi ano siya, parang luma. That shoe. Exit. Gugulo ng mga bata. 7-Eleven. Tingnan mo naman yung 7-Eleven. Galing. Hindi, inaano ko lang. Binibidyohan ko lang. Hanap yung 7-Eleven dito ha. Ang galing nung tinda. Ganda ng train station dito. Parang old world. Ito, McDonald's. After arriving at Copenhagen Central Station, we grabbed a quick lunch at McDonald's to fuel up before exploring the city. Happy Meal. Ay, sa galing. Hindi ko alam kung ano ito eh. Kaya ang galing. Nugget yung in-order man. Barbecue sauce. Dapat din natin yung alam na. Dali. Apple. Guys, meron nagtapon ng bulaklak dito. Bakit? Ba't niya tinapon? Hindi niya gusto yung nagbigay sa kanya. Yung ba yun? Ba't niya tinapon? At yan ang Copenhagen Central Station. Kita niyo ba yung oras? 1:30 na. Nandito kami sa bus stop. Nihintay ko yung bus 26. Papunta kami ng Nyhavn. Nyhavn daw yun eh. Hindi ganun yung pag-spelling eh. Iba yung pronunciation nila sa pag-spell. This is Copenhagen, guys. At malamig. Kung sa Pransya at Italia ay 20 degrees, saksakan ng init, maaraw, pinagpapawisan ako. Dito ay balot na balot tayo. Naka-winter clothes. Hi guys. And this is Nyhavn. Yun lang yung alam ko na, naririnig ko kasing kapatid ko, ganun ang salita eh. Nyhavn daw, pero I really don't know kung paano sasabihin to, paano bibigkasin. So, pupunta lang kami dun sa kabilang side, kasi nandun yung mga, magagandang, parang waterfront, yung mga magagandang bahay na colorful, ganyan. Sige na, tatawid na kami. Daming dumadaan. Our first destination was Nyhavn, probably the most iconic place in Copenhagen. It is lined with colorful 17th and 18th century buildings painted in vibrant colors. These charming houses were once home to merchants and sailors, but today, they've been transformed into cozy cafes, restaurants, and bars. Ito, mas maganda mag-picture siguro doon sa kabilang side kasi may mga boat. Sige, tatawid ako, guys. Ang ganda. Iba, alam nyo, iba. Parang iba yung ganda ng Copenhagen. Ang ganda dito, guys. Ayan, dito sa kabilang side. Ayan yung mga, naging restaurant na sila. Ayan yung mga magagandang, yung pinag-picturean ko kanina. Tapos ito naman sa side na to, yung river at saka yung mga boat. Actually, maganda rin yung kabila. Di ba? Maganda din yung kabila. Ang ganda dito. Na-appreciate ko siya, alam nyo. Kasi, iba siya. Iba siya from Paris. Maambon. Hindi naman talaga umuulan. Maambon. Ano yung pila na yun? Teka, ano kaya yung pila? Baka yun na yung pila ng boat? Kung kailang umuulan, tsaka tayo magbo-boat, ano ba yan? Sana tumigil na yung ulan. Ay, ambon lang naman, pero
Sana tumigil na. Haba ng pila. Oo nga, yan na yung pila ng boat. Teka lang nga lang, kukuhanan ko nga. Wait lang. Ay, hindi, malapit na. Malapit na yung bridge. Niham 17. Ang pinaka-bahay Seaman exam. Dito yung bilihan ng ticket. Pero hindi ko alam kung ito nga yung boat o yung kabilang side. Yung kung yun ang pinakita ko sa inyo. I'm not sure. Yeah, magtatanong yung aking kapatid. Grabe, alam niyo, lamig. Ayan, tingnan mo itsura ko. O, diba? Ang saya-saya natin sa Paris at saka sa lalo na sa Italia, diba, init-init doon. Nangitim na ako doon. Tapos ngayon, tingnan mo, naka-winter jacket ako. At ito, maambon-ambon pa. Diba? Lamig tuloy. Yung kamay ko ang tigas na. Pero may guantes akong dala-dala. Anyway, ayun nga. Ang sinasabi ko kanina, ang ganda dito guys, alam niyo, ang ganda sa Copenhagen, iba yung charm niya. Iba siya sa Paris, syempre iba lalo siya sa Italia. Iba din siya sa Sweden. Iba, ang ganda ng charm niya, gusto ko siya. Gusto ko yung, ayan, sasakay kami ng boat guys. Sightseeing by boat. 80 crowns. Panira naman tong ambon. Sarap sanang sumakay dito sa open na boat eh. Namaya pa kami. 3:30 pa kami sasakay dyan sa boat na yan. 3:30 yung next na merong bubong. Pero actually, ito, yan. Pwedeng sumakay kasi ang dami pang bakanting upuan. Kanina, nung medyo malakas yung ambon, lang kami. Nagkape. Ako nag-hot choco. Siya nagkape. Ayun. Sige, sakay na nga tayo. To see more of Copenhagen, we decided to join a canal boat tour. Honestly, this is one of the highlights of our visit. Instead of walking everywhere, we got to experience the city from the water. Hello, rainwater enthusiasts. Rainwater. I'm Robin, and I have the utmost pleasure of being your guide for the duration of the upcoming 1-hour tour, which will probably get pretty wet. Yeah. We're starting in Nyhavn. Nyhavn translates to New Harbor, but despite this name, it is one of the older parts of the Kebnekaise Harbor. It got way back in 1671 to 1671 under the reign pala. of King Christian V. The oldest house we have here in Nyhavn is the blue one in front of us from 1681. Yan pala eh. 1681. Ayun, meron nakalagay nga na 1681. Siya yung oldest. Who is a master at his craft. So he'll get us Siya pala yung oldest, 1681. Just in case, we still do have to go through a couple of safety precautions. During this tour, we will be sailing under numerous low bridges. When we are sailing under these, I would kindly ask you to remain seated for your own personal safeties. Life jackets can be found under your seats if that should prove necessary. And if you happen to have any questions during this tour, no matter the subject, please don't hold back. Please just Google them. This bridge is very low, so please mind your heads. Wir starten die Tour in Nyhavn. Das ist neuer Hafen. Aber es ist ein ganz altes Hafen. Es war in die 1670er oder König Christian V. Royal Playhouse. Yeah, headquarters of Maersk, largest shipping company. Joy to introduce to you the Little Mermaid. Where's the Little Mermaid? Oh no, she's naked. Little Mermaid. Yung pala si Little Mermaid. Malapit lang pala dito sa Akala ko malayo siya, parang province. Ayun. Oops. Ayun yung Little Mermaid. Nakatalikod. Nakatalikod sa akin. Ang galing. Ayun, sa Little Mermaid. Right outside you can see Castle Amelia Falls. The Amelia Falls was designed by Hyundai Group.
electrical balances. The flag is up. It's actually off right now. The other budget now is called Christianshavn, which translates to Christian Harbor. This is the result. This time is Christianshavn. Christianshavn. In Christianshavn, there is a known robber on the loose. So if you meet him, you better be wary and watch out. In fact, he usually hangs out right around here. Don't be too alarmed. It's not a real gun. It's just a water pistol, but it's certainly capable of shooting. Oh, and he's made out of Legos. Here he is. The church itself was finished in 1696. The steeple was finished 56 years later, 1752. Three, two, one. Here comes the money shot. Ayun. Ayun siya. If you want to take a picture now. So please remain seated. The next word is please be the emphasis. There's nowhere. Lips up as forward and obviously. And on your left hand side you can see I guess it's some kind of submarine maybe. Humor niya sarcastic. Parang sa Otaro. Otaro pa na. In front of us you can see the Black Diamond, which is an extension to the Royal Library finished in 1999. It's designed by Schmidt Amonde. Ba't ang daming sticker? Kinakabit nila. Dapat ito pala ako sa hotel. Meron picture ng babae. Ay, at saka nakadila. Sinasayun o entitled Nikolai I. Cute. And your fingers and your Yung children's unang marble fingers and braids, whatnot inside the boat. So they must get damaged. Ganda naman. Ganda naman dito. Uy, ayun na siya. Yung symbol ng Copenhagen. Orange building, and on your right hand side is the Thomas Tsar Museum. Time flies, not even painted. On your right hand side you can see Castle Christiansborg. It was finished in 1928 and it is the seat of our parliament and our Supreme Court. We should be sailing between two buildings built by King Christian IV. Unfortunately, only Hartman's Church from 1641 remains. Scattered around Nyhavn, and buy yourself a bag of beers. Sit at the edge of the water, drink as many as you like. You're in a relatively free country. You won't get hassled by the police for doing so. You're not in a totalitarian dictatorship like Sweden or Norway, where they would come and fine you for that sort of behavior. Totoo yun? Sabihin mo. It's not true. Tingnan mo na lang. Huwag mo nang sinabihan. Inano yung bansa mo eh. Hindi ko nga kamo kayo totalitarian. Also, maybe if you look on your left-hand side, you'll see Nyhavn number 4. That is the most narrow house in Copenhagen. Oh! Happy news. I would Number 4. like to thank you for sailing with us. Narrowest Please remain house. seated while we're talking, as it can get a little bumpy. Narrowest It has house been a in pleasure Copenhagen. sailing with you, and I hope to see you again. Have a good one, folks. Yay!
The narrowest house. Pipicturean ko yung narrowest house. Mag-selfie ako dyan. Grabe, ganda naman dito, no? Parang iba talaga siya. Iba yung vibe niya. Ganda, no? Uy, doggy. Galing, ano? Ganda. Ay, sorry. Ito pala yung kamay ko. Sino kaya to? Ayan, may pangalan. Tingnan natin kung sino siya. Baka kakilala ko. Adam Olenschlager. Si Adam. Ganda ng building. Ito tingnan natin kung sino to. Total, pupunta din naman tayo sa bus stop. Royal Danish Theater pala. Kaya pala maganda to. Ah, ito yung sinabi kanina. Ito pala si Ludwig Si Ludwig Holberg. Yan yung sinabi kanina, nakita natin. Ang ganda. Ayan oh. Royal Danish Theater pala siya. Ayan, ulit. Take 2. Hindi nyo pala narinig. Di ko pala na-press yung record. Sabi ko kanina, ang ganda ng Copenhagen. At fineflex ko na siya. Isa siyang magandang city. Gusto ko yung mga building dito. Mga architecture dito. Ang ganda. Nagbabas nga pala kami, guys. Eto, City Pass. Nag-City Pass kami. Small. 23. Eto na pala. Sorry. Go. Walang tao sa... Bakit kaya nasa baba yung cherry blossom? Yung, minsan kasi, yung stem, yung mga ganyan, kinakat mo. May 2 piraso dito Teka, nasan ba yun? Ayun. Ito, dami ako doon ang magbublong na. Ayan. 2 piraso. Bakit nga ba sa baba maganda? Ayan, yun lang. Cherry blossom. Sayang. Hindi ko naabutan tong cherry blossom dito sa Copenhagen. Mga bubot pa. Wala bang bumubuka. Yan lang ang nakabuka sa ilalim. Hindi, tingnan mo siya. Mas mainit siguro sa ilalim kaysa sa taas. Eto, yung kabilang side ng puno. Ayan, mga nakabuka na. So, we are in King's Garden. Ay, puntahan ko to. Teka, pupuntahan ko lang to, Chet. Mukhang maganda to oh. Teka lang, ang ganda nito Parang kung green lang, tuyo na kasi. Galing kasing winter. Kaya, ayan, tuyot pala. Pero pag nag-green ulit siya, nag-berde, naku, ganda nito. Kahit tuyot, parang inaano pa rin nila, tinitrim pa rin nila. Tanat! Sino naman to? Pero po pala ni si Anderson. Di ko alam si Hans Christian Andersen ba to? Here, H.C. Andersen talk. Si Hans Christian Andersen. April 2, 1805. Tapos namatay siya ng August 4, 1875. Si H.C. Andersen. Wow, si Hans Christian Andersen. Nakita ko na lang siya dito. Ang layo pala ng bahay niya kasi, 2 oras pa. Siya bang nag-ano ng Ugly Duckling? Ay, oo! Siyang, Miss One dito Siya ang nagsulat ng Ugly Duckling. Wow. Tingnan natin sa likod kung ano pa. Galing. At saka, ito. May stork, tsaka may bata. Puntahan na natin siya. Rosenborg Castle. Ay. Ano kaya tong kulay blue na to? Pumasok yung bata, Diyan sa part na yun, may harang pero yung bata, pumasok. Ganda naman tong Rosenborg Castle. Laki. Grabe naman, laki, no? Alam nyo, meron akong hinahanap na fountain. Yung fountain na yun, nagpicture kasi doon yung ate ko. Dito yun sa Copenhagen. Nagpicture yung ate ko doon dati nung nagpunta siya dito sa Sweden, tapos nagpunta siya dito sa Copenhagen. Meron siyang picture nung fountain na may mga babaeng nagsasayaw. Hinahanap ko, di ko makita. Hindi naman ako papasok kasi merong harang. Pero ang ganda. Ganda ng mga bulaklak. Puro violet. Violet or blue. Ganda, guys. Ganda.
This is Rosenberg Castle. Ang laki niya. Sino kaya nakatira dito? May bibi ba? Bulol na ako, guys. Sa sobrang lamig. May bibi nga. Pinapakain ng mama. Oo nga, pinapakain niya. Ano ba carp yan? Yung malalaki. Hindi ko alam eh. Ay, puntahan natin tong rebulto. Ay, ang kilig nila sa rebulto. Lamig, guys. Ay, ang ganda. Papasukin ko yan in a while. Tingnan muna natin to. Sino ba to? Baka kilala natin to. Leiden Gunvor, 1898. Wow. Ala. Katakot naman to. Parang nangungusap si ate kasi. Parang nangungusap. Kaya lang, hindi pa, maganda sana pero hindi pa buhay yung ibang bulaklak. Eto, meron na. Hindi siya long stem. Ito, medyo marami-rami. Hindi siya long stem. May tulip na long stem eh. Pero siya, hindi siya long stem. Maliit lang siya. Short stem. Tingnan natin. Siguro, pakita ko sa inyo ha. Yan. Para magkaroon kayo ng overview. Oh, di ba ang ganda ng garden? Kung buhay na buhay pala. Kung buhay na buhay lang siya. Siguro mid-April na. Or kung spring na talaga. Hindi pa kasi spring eh. I mean, spring na pero hindi ko alam kasi kung bakit ganun. Spring na pero hindi pa siya buhay. Tulog pa. Tulog pa yung mga halaman. It's April 14 na. Hindi pa buhay or hindi pa gising ang mga halaman, ang mga bulaklak. Tingnan natin dito. Alam nyo, favorite ko pa naman ng tulip. Ito daming tulip pero wala pa. Bubot pa. Bud pa. Ito medyo madami na. Yan. Pero, ganun pa rin. Hindi pa talaga in full bloom. Siguro, pag uminit. Laki ng dog, guys. Kamukha siya ni Trevor. Kilala niyo yun? Yung pinapanood ko sa TikTok si Trevor, yung Iggy. Italian something siya. Italian hound. Ang ganda ng garden, alam niyo. Maganda tong garden na to pag talaga na siya, yung in full bloom. Yung na siya, yung gising na. Ngayon kasi tulog pa. Rose garden pala to. Ayan. Rose garden pala to. Ganda sana eh. Pero wala pa tayong makita. Caroline Amalie. So, isa siya sa mga reyna ng Denmark. 1796 to 1880. Ang haba ng buhay niya. Yung mga statwa nila naging kulay green na, no? Diba kanina yung statwa ni Hans Christian Andersen? Pupuntahan sana namin yung bahay ni Hans Christian Andersen. Pero, malayo pala yun. 2 hours from here. Wag na. Hanap pa tayo ng mga tulip pa. And at least nakakita tayo ng cherry blossom, cherry tree, di ba? Kanina, laki ng cherry tree. At least nakakita tayo ng cherry tree, kahit bubot pa. May mga mangilan-ngilan na bumukadkad na, pero bubot pa yung iba. Ang liliit talaga nitong, pero ang ganda. Ito, dito sa side na to, parang madami. Pero alam nyo, meron akong gustong tulip. Yung hybrid na tulip, yung iba-ibang kulay niya. Nakakita na ako nun dati. Hybrid tulip siya. Ganda. Parang sa isang tulip may pula, may yellow, ganun. Dito mas madami oh. Ayan, magpicture ako dito. Ayan. Ganda. Ito medyo madami. Tsaka iba namumukadkad na. Baba ako guys. Para makita niyo. Ay, ang hirap nakaskirt. Kasi naman nakaskirt ang lola. Ang ganda. Ganda, di ba? Merong dito, guys. Iwan ko muna. Ito yung harapan ng Rosenberg Castle. Lapit ako. Ganda niya. Sorry. Ganda, guys. Ganda. Pretty. Ayan, meron siyang gate dito.
Pero bawal nang pumasok kasi sarado na hanggang 5 o'clock lang. O, diba? Meron siyang gate. Hindi mo tayo papasok. Titingnan lang natin. Ayan, ang ganda. Tapos merong dagat. As usual sa mga castle. Laging ganun ano, pag may mga castle. Laging merong ilog muna bago makarating dun sa mismong castle. So again guys, ito yung Rosenborg Castle. Dito nakatira dati yung hari nila, si Christian IV. Pero parang saglit lang daw na tumira. Pero naging museum na to ngayon kasi madaming mga dyan nakalagay yung mga crown jewels. Basta maraming makikita sa loob. May bayad daw to eh. Hindi ko lang alam kung magkano. Kung gusto nyong pumasok. Para na siyang naging museum. Parang ganun. Ngayon. Pero yun nga, dati siyang bahay nung hari ng Denmark. We're back in Copenhagen Central Station. Pabalik na kami ng Sweden and yung biyahe from Copenhagen to Halmstad is around 2.5 hours. Ayan. Tayo lang tayo dito guys. Dami nakaupo sa gilid-gilid lang guys. So, busy to ngayon mag-aalas 6 na eh. Kaninang dumating kami mga 12, hindi pa siya ganito ka-busy. Dapat pupunta kami dun sa parang Stroget. Parang gano'n, yung shopping area nila. But, hindi na kami umabot doon because sarado na. alas 5 yata nagsasara sila or alas 6. Mga ganong oras. So, sarado na. Sarado na yung mga stores tsaka mga shops. Hindi pa ako nakakabili guys ng mga souvenirs from Copenhagen. Sa airport na lang ako bibili. Ref magnet, ganyan. O, bili na ako food. Oo, bumili ka na talaga ng food. Pero magpadali. Kumain ka na lang. Ay, puro lang dito. Doon sa kabilang side. Ako, ito. Ito na lang ako. 67. Bagel, crispy chicken. Big, baguette. Ito na lang ako, baguette. Baguette, wait lang. Baguette, ham and cheese. Baguette, ham and cheese na lang ako. Dark chocolate. Yeah, this one. At least maaga tayo. And there you have it, our 6-hour half-day tour of Copenhagen. If you enjoyed this vlog, please give it a thumbs up, share it with your friends, and click the bell icon for a notification. If you haven't subscribed yet, please do consider subscribing to join our growing community. Thank you for watching.